Maya POV. Isang linggo na at isang linggo ko na ding iniinom ang gamot na binigay sakin ni Guyven. Siguro umiepekto na dahil sa hindi ko na iniinom ang binibigay ni Dark, at ang bigay ni Guyven ang iniinom ko. Minsan biglang sumasakit yung ulo ko pag may pumapasok sa isipan ko, may mga pangyayari pero hindi ko naman makita kung sino ang mga taong yun. Nanaginip din ako, pero di ko naman mamukhaan ang lalaking kasama ko, pero ramdam kong hindi si Dark yun. Mommy, hindi ba sasama si Daddy sa atin? Tanong ni Light nang pasakay na kami ng kotse, pupunta kami ng mall para bumili ng gagamitin niyang gamit para sa project niya. May trabaho si Daddy sa office niya baby, kaya tayo na muna sabi ko. Sa backseat kami umupong dalawa. Manong tere na po, sabi ko sa driver namin. Agad naman siyang nag-drive paalis ng bahay. Mom, may friends na po ako sa school, biglang sabi ni Light. Napangiti ako. Wow, that's good baby. Mabait ba? Tumungo siya. Opo mom. Pero minsan ang tahimik niya. Anong name niya baby? Zyro po ang name niya. Be nice to him baby, okay? Friends na kayo, kaya maging mabait ka sa kanya. Yes mommy, sabi niya. Napangiti naman ako at hinalikan siya sa ulo. Maya-maya dumating kami ng mall, pagka-park ng kotse agad kaming pumasok. Pinakain ko muna siya sa Jollibee na paborito niyang fast food, bago kami nagtungo sa mga school supplies. Baby, dun muna si mommy turo ko sa book section sa kabilang side. Okay mom, si Light na busy sa kakapili ng gagamitin niya. Huwag kang lalayo, sandali lang si mommy sabi ko, at iniwan muna siya doon at nagtungo sa mga libro. Matagal na kasi akong hindi nakakabasa ng libro, lahat kasi ng mga libro pinamili ko noon sa Amerika, palihim na tinatapon ni Dark, akala niya hindi ko alam, pero alam ko naman talaga, hindi ko lang sinasabi dahil baka sa away lang ang patungo namin. Kukunin ko sana yung isang libro nang may tumawag sakin sa likuran ko. Maya, Tristan POV. Nagmamadali akong pumasok ng mall, para bilhin ang pinabibili sakin ni Zyro at Zyla, galing pa ako ng office, papunta ako sa school supplies, at tinungo ang book section nila. Pero napahinto ako nang may napansin akong isang figure ng babae, na papasok ng book section. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko, at agad naglakad papasok sa book section, nasa likuran na niya ako habang pumipili siya. Maya, nakita kong napatigil siya, at dahan-daang humarap sakin, parang slow motion sakin ang pagharap niya. Maya nga ang asawa ko nga. Kusang tumulo yung luha ko at agad siyang niyakap. My God baby, I missed you so much. Bulong ko habang yakap siya. Teka mister, sino ka ba? Sabi niya at pinabibitaw ako. Napabitaw naman ako sa kanya, at nakaramdam ako ng sakit na hindi nga niya ako kilala. Naalala ko lang ang sinabi ng kaibigan ni Dark si Mr. Madrigal. Baby, it's me, Tristan, nanlulumong pakilala ko sa kanya, pero napakunot lang siya. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Agad siyang tumungo. I'm sorry I didn't know you, lalong bamigat ang pakiramdam ko. Mommy, who is he? Napatingin ako sa batang lalaki na kumapit sa damit niya. I don't know baby, hinawakan niya ang kamay ng bata, at tumingin sakin. Sorry ulit, hindi talaga kasi kita kilala sabi niya, sabay alis na hawak yung bata. Napasunod lang ako ng tingin sa kanila. Dark, anong ginawa mo sa asawa ko? Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman kung saan sila ngayon. Agad ko silang hinabol pagkalabas ko ng school supplies, agad ko naman silang nakita papalabas ng exit ng mall, mabilis akong tumakbo para mahabol sila, pero napahinto ako nang makita kong sinalubong sila ni Dark. Nakita ko kung paano yakapin ni Dark ang asawa ko, naikuyong ko ang mga kamay ko. Nakita kong napatingin si Dark sa gawi ko, nagulat pero sa huling inisihan lang niya ako, at hinhila na paalis si Maya. Hindi pwede. Gusto kong malaman kung saan sila umuwi. Agad kong tinungo ang parking lot, at hinanap ang kotse ko, hinintay ko munang makaalis ang sasakyan nila, para hindi malaman ni Dark na nakasunod ako. Mabawi ko lang talaga ang asawa ko Dark, haharapin kita may layo kulang siya. Sinundan ko sila hanggang sa makalayo kami ng mall. Dark POV. Sinabi kong wag na wag kang umaalis nang hindi ako kasama, ang tigas ng ulo mo Maya, diing sabi ko kay Maya, nang makapasok kami sa kwarto. Hihintayin ka pa ba namin?
Kailangan ng gamit ni Light sa project niya, ano bang masama kung lumabas kami na hindi ka kasama? Pwede namang iutos nyo na lang sa driver ang kailangan nyo. Obligasyon kong asikasuhin ang kailangan ng anak ko Dark, hindi ko naman hahayaang ipagkatiwala sa ibang tao ang kaya ko namang gawin, singhal niya sakin. Ano bang ikinatatakot mo Dark? Bakit takot kang lumabas ako? Tanong niya hindi ako nakapagsalita. May tinatago ka ba sakin Dark? Sabi niya na ikinatingin ko. Wag mo kong gagalitan Maya. Hindi mo alam ang gagawin ko, oras na malaman kong umaalis ka, sabi ko nakatingin lang siya sakin. Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako uli. Gawin mo para may rason akong umalis sa poder mo. Sa galit ko sa sinabi niya hindi ko napigil ang sampalin siya. Try me Maya. Hindi mo alam ang gagawin ko oras na malaman kong may tinatago kayo sakin, tandaan mo yan. Lumapit ako sa kanya at iniharap siya sakin, may pupuntahan lang ako. Mamaya mag-usap tayo ulit bulong ko sa kanya, bago siya halikan sa pisngi at lumabas ng kwarto namin, naririnig ko pa ang mga hikbi niya. Hindi ko hahayaang hindi siya maangkin. Mamaya makikita mo. Tristan POV. Nasa di kalayuan ako ng bahay na hinintuan ni na Dark. At kanina pa ako nakaabang dito, para makatiempo na malapitan si Maya. Nakapark lang ako sa di kalayuan, at nakikita kong may nakabantay na 2 tauhan sa labas ng gate nila. Maya-maya lumabas si Dark at sumakay sa kotse nito. Napaayos ako ng upo at lumabas nang makaalis sila, pero napatago ako sa isang puno nang makita kong may nakabantay na 2 lalaki sa may front door nila. Nagpalinga-linga ako para makakita ng madadaanan na hindi nila ako mapapansin. Nagtungo ako sa likod bahay nila, at inakyat yung pader, nang makaakyat ako maingat akong pumasok sa backdoor nila, sa may kusina at tinungo ang hagdan paakyat, narinig kong parang may umiiyak, kaya agad kong binilisan ang lakad ko, hinanap ko kung saan nanggagaling yung hikbi, nagtungo ako sa isang kwarto, bubuksan ko sana nang bumukas iyon, at iniluwa ang batang kasama kanina ni Maya. Who are you? Tanong niya agad. Tinakpan ko ang bibig niya, at bamulong sa kanya. Listen to me kiddo. Ililigtas ko ang mami mo. Sumama kayo sakin, just be quite okay. Sabi ko na ikinatango niya. Bakit po? Tanong niya nang bitawan ko ang bibig niya, kumapit siya sa damit ko. Tsaka ko na sasabihin, basta sumama kayo sakin sabi ko. Kumatok ako sa isang kwarto, na agad namang bumukas at iniluwa doon si Maya na umiiyak, pero natigilan siya nang makita ako, napatingin siya sa bata. Baby come here, bumaling siya sakin. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Mom pumunta daw siya dito para kunin ka kay daddy, isasama daw niya ako, sabi ng bata. Tsaka na ako magpapaliwanag Maya, sumama kayo sakin. Hindi maganda ang gagawin sayo ng lalaki mo sabi ko. Pero hindi ko na siya pinatapos ng pagsasalita, nang hilahin ko siya at pati na din ang anak niya pababa, at tinungo ang backdoor. Teka bakit kami sasama sayo? Mamaya na sabi ako magpapaliwanag. Kailangang malayo kita dito. Mom parang mabait naman siya eh. Sama na lang tayo sa kanya, para hindi na ako paluan ni daddy, sabi ng bata na patingin siya sa anak niya bago bumaling sakin. Sige sasama kami sayo, sabi niya, napangiti na lang ako at tinulungan silang makalabas sa isang gate sa likod bahay nila, buti na lang may back gate sila, at hindi na sila nahirapang makalabas. Nang makalabas kami agad ko silang pinasakay sa kotse ko, at nag-drive paalis sa lugar na iyon. Bakit mo kami kinuha doon? Baka hanapin kami ni Dark. Malalaman mo lahat mamaya-maya, basta makinig ka lang, sabi ko na lang sa kanya. Habang nasa daan ang atensyon ko, napatingin ako sa side mirror, at nakikita ko siyang hinahaplos ang buhok ng anak niya. Naisip ko ang kambal namin, magiging masaya ba siya pag nalaman niyang may anak kami? Sana nga, sana maalala niya na kami. Ano, ikaw ang asawa ko, pero si Dark ang asawa ko Tristan, kontra niya sa mga ipinagtapat ko sa kanya. Dahil sabi niya Maya, pero ako talaga ang asawa mo baby, maniwala ka naman sakin. Matagal kong hinintay na makita at makuha kita sa kanya, at hinawakan siya sa magkabilang kamay. Nakaupo kaming magkaharap sa sala, nandito kasi kami ngayon sa Tagaytay, dito ko siya dinala sa lugar na hindi malalaman ni Dark, si Light na anak nila nasa guest room, dahil nakatulog sa biyahe kanina. Bakit nagawa ni Dark lahat yun?
Siya na nakatingin sakin habang umiiyak. Baby, obsessed si Dark sayo. Kinuha kanya sakin bago mo ipanganak ang kambal natin, kinuha kanya habang nasa hospital tayo. What? We have a twins? Gulat na tanong niya. Tumango ako at pinahid ang luha niya. Yes baby, we have a beautiful twins. Alam kong hindi pa buo ang paniniwala niya, pero nakikita ko sa mata niya na masaya siya sa sinabi ko. Where they are? Can I see them? Tumango ako. Later baby, makikita mo sila, sabi ko. Pasensya ka na dahil hindi ko talaga maalala at matindaan na mag-asawa tayo, sabi niya at yumuko. It's not that important now baby. Ang mahalaga kasama kita ngayon, kahit hindi mo ako maalala, sabi ko. Baka hanapin kami ni Dark. Nakita ko yung takot sa mga mata niya. Mas magandang nasa akin kayo baby. Pag bumalik ka dun, alam kong galit na galit ngayon si Dark, dahil wala kayo ngayon dun, at hinaplos ang mukha niya. Umiwas siya ng tingin na parang naiilang pa siya sakin. Sorry, sabi ko na lang, ilang taon akong nawala Tristan? Tanong niya. 8 taon Maya, 8 taong nang ulila kami sayo, habang nakatitig lang sa kanya. I'm sorry, hindi ko talaga napatigil siya sa pagsasalita, nang biglang napadaing siya, at napahawak sa ulo niya, agad ko naman siyang hinawakan. Hey, are you okay? Tanong ko, nakapikit lang siya habang nakahawak sa noo niya. Nahihilo ako, mahinang sabi niya, at napasandal sakin. Magpahinga ka na muna, sabi ko at agad siyang binuhat at dinala sa kwarto na magiging kwarto na din namin. Nang ihiga ko siya, hinalikan ko siya sa noo at kinumutan. Sleep tight baby, sabi ko, at lumabas na ng kwarto. Kinuha ko naman ang cellphone ko, at tinawagan si Denrick. Nasaan na kayo? Tanong ko. Malapit na kami Tris. Langya Tris, inaaway na ako ni Patricia, late na ako sa usapan namin, sabi niya. Shut up Denrick, drive safely, nakasakay dyan ang mga anak ko. Oo na, bye na, sabi niya bago ako patayan ng tawag. Kainis yun sabi ko na lang at nagtungo sa kusina, magluluto muna ako para makapag-dinner na, ang kambal at ang prinsesa ko mamaya. Napangiti na lang ako sa kakornihan ko, pero ano bang pakialam nyo, masaya ako ngayon. Dark POV. Paano kayo natakasan ni Maya? Nasaan ba kayo kanina? Galit na sigaw ko sa mga syungang tauhan ko. Boss, nakabantay lang kami dito sa labas. Pero hindi talaga namin napansing lumabas si Miss Maya, sagot ng isa. Galit na tinapon ko ang hawak kong baso na may lamang alak at nabasag yun. Hanapin nyo siya. At wag na wag kayong magpapakita sakin. Pag hindi nyo sila dala sakin, lagot kayo, sigaw ko at iniwan sila sa labas, pumasok ako at tinungo ang kwarto namin. Sinasagad mo talaga ang galit ko Maya, pinagbabato ko ang lahat na mahahawakan ko sa kwarto namin. Mahanap lang talaga kita Maya, hindi ka talaga makakaalis sakin, kung kailangang ikulong at itali kita gagawin ko, hindi ka lang makaalis sakin. Sisiguraduhin ko yan. Napatingin ako sa bedside table, at binuksan ang kahon doon. Kinuha ko ang isang bagay na matagal ko na sanang nagamit. Try me Maya. Kung hindi ka babalik sakin, gagawa ako ng paraan. Tristan POV. Daddy, napapikit ako dahil sa tinig ng sigaw ni Zyla, agad akong napalabas ng dining, katatapos ko lang mag-ayos ng dinner namin, nakita ko naman sila na patakbong lumapit sakin, nakasunod sa kanila si Denrick. Hi baby, bati ko at isa-isa silang hinalikan sa noo, bago balingan si Denrick. Salamat sa paghatid, sabi ko. You're welcome Tris. Nasaan siya? Tanong niya, alam kong si Maya ang tinutukoy niya. Napagod yata sa biyahe, kaya nagpahinga na muna, sabi ko, napangiti siya. I'm happy for you Tris and also to the twins, sabi niya, ngumiti ako. Salamat pre, sabi ko. Wala yun Tris. Sige, mauna na ako, sabi niya, tumungo ako at hinatid muna siya sa labas. Nang makaalis si Denrick, agad ko namang tinungo ang kambal ko. Daddy, sino siya? Turo ni Zyla kay Light na nakatayo sa pinto ng guest room. What is he doing here Dad? Si Zyro na seryoso na naman. Later you will know. But first we can go to your mom's room. Tanong ko na ikinagulat nilang dalawa. Mister, where's my mom? Si Light. Bumaling ako sa kanya. In our room,
Sagot ko na lang at inaya silang tumungo sa kwarto namin ni Maya. Is it true that mommy is here? Si Zyla, my mom is also your mom. Si Light na sumingit. Kiddo, someday maiintindihan nyo din, sabi ko at binuksan ang pinto ng kwarto namin. Nakita kong tulog pa din si Maya. Si mommy ba yan, dad? Tanong ni Zyla na lumapit sa kama. Agad ko naman siyang inangat para makaupo sa gilid ng kama, at tinitigan ang mommy niya, si Zyro naman titig na titig kay Maya. She's the lady who buy my robot, dad. Si Zyro na tumingin sa akin, ngumiti ako. Tama nga, ang mommy niya nga ang nakita niya. Yes baby, she is, sagot ko. Nakita ko namang ngumiti siya, at umakyat ng kama at tumabi sa mommy niya. Careful baby, nagpapahinga si mommy, na sinuwi sila. I really missed her, dad, si Zyro. Can we hug her, dad? Si Zyla, nakita mo talaga sa mukha niya yung pagkasabik sa mommy niya. Okay babies, just be careful, sabi ko na agad naman silang sumunod, lubos na saya ang nararamdaman ko. Habang yakap nila ang mommy nila, napatingin ako kay Light na nasa may pinto, na nakatingin sa mag-ina ko. Hey kiddo, come here, tawag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at naglakad papalapit. Mommy ko din po siya. Ibig po bang sabihin kapatid ko sila? Tanong niya. Napalingon muna ako kina Zyro bago ulit balingan siya. Yes kiddo, they are your siblings, sabi ko na ikinangiti niya. Yehey, can I play with them po? Agad naman akong tumungo sa tanong niya. Yes you can, sabi ko na lang at ginulo ang buhok niya. He's nice, buti na lang at hindi nagmana kay Dark ang batang ta. Maya POV. Tristan. Naiiyak kong sigaw nang magising ako, at biglang napabangon. Oh my God baby. Napatingin ako sa pinto nang biglang pumasok si Tristan, na parang natataranta, lumapit siya sa akin at naupo sa kama, agad akong lumapit sa kanya, at yamakap na parang takot na takot. Tris, natatakot ako, wag mo akong ibabalik kay Dark, iyak ko, naramdaman kong niyakap niya ako pabalik at hinalikan sa ulo. That will never happen baby. Just calm down okay, sabi niya at hinagod ang likod ko, bago niya ako iniharap. Bakit ka ba sumisigaw? Tanong niya. I dream all about us Tristan, at naniniwala na akong ikaw ang asawa ko, pero hindi lahat-lahat naaalala ko. Thank you baby dahil naalala mo na ako, kahit hindi mo pa naalala lahat, okay na sa aking naalala mo ako. Where my baby? Si Light? Tanong ko. Tulog na si Light baby, sabi niya habang hinahaplos ang mukha ko. Tell what you've dreamed baby, sabi niya. Napanaginipan ko yung ikinasal tayo, at habang nagbubuntis ako. Tapos bigla na lang pumasok si Dark, at pilit niyang kinukuha ako sayo. Lahat ginawa niya Tristan, hindi ko alam kung bakit wala akong maalala nang magising ako. He said mag-asawa daw kami, 1 linggo daw akong walang malay, dahil nanganib ang panganganak ko kay Light noon, umiiyak ako habang inaalala yon. Tris, sabihin mo akin si Light diba? Umiling siya na ikinaiyak ko. Hey baby, stop crying. Kahit hindi sa iyo si Light, hindi ko namang hahayaang makuha si Light sa'yo, sabi niya. I love Light Tristan, kahit hindi ko siya kadugo, hindi ko siya ibibigay kay Dark, sasaktan niya ang anak ko Tristan, sabi ko. Hindi ko hahayaang makalapit siya sa inyo, sabi niya. Mommy, sabay kaming napalingon ni Tristan, at nakita ko ang batang babae at batang lalaki. Napabitaw ako kay Tristan, at napatingin sa batang lalaki. He looks familiar. Come babies, mommies want to know you, sabi ni Tristan. Agad namang lumapit ang dalawang bata sa kanya. Zyla, Zyro, come on, tell mom your name. Magpakilala kayo, sabi ni Tristan, naiiyak ako habang nakatingin sa kanila. Hello mommy, I'm Zyla Trish Park, I'm coming 8 na po ako, sabi ng batang babae. Mom, I'm Zylo Kale Park, we're twins mom, sabi ng batang lalaki. You didn't remember po, ako po yung binilhan nyo ng Iron Man robot noong sa mall, sabi niya. Bumaba ako ng kama, at walang sabing-sabi na niyakap silang dalawa. My God, ang dami kong pagkukulang sa kanila. I'm sorry baby, matagal na nawala si mommy, but I promised babawi si mommy. Okay, naramdaman kong tumungo sila, habang yakap ko sila.
Hindi ako makapaniwalang kambal pala ang anak ko. Sa tuwing naiisip inilayo ako ni Dark sa pamilya ko, gusto kong ay sambat lahat-lahat sa kanya, pero natatakot ako. Natatakot ako baka ilayo na naman niya ako sa kanila. Kailangan nyo na munang matulog. Moms need a rest baby, singit ni Tristan. Binitawan ko ang dalawa, at hinalikan ang mga ulo nila. Tomorrow magbabonding tayo. Kasama ang Kuya Light New, sabi ko, agad naman silang tumango. Good night mommy, sabi nilang sabay at humulik sa pisngi ko, pati na din sa daddy nila. Good night, sabi naman ni Tristan, bago ihatid ang dalawa sa mga kwarto nito, naiwan ako sa kama na malalim ang iniisip. I'm happy pero natatakot ako na baka anong gawin ni Dark, oras na malaman niyang kasama ko na si Tristan ngayon, na totoong pamilya ko. Maya POV, hey! Napatingin ako kay Tristan nang maupo siya sa likod ko, at niyakap ako sa bewang. Tris, I'm sorry na wala ako ng matagal, hindi kita natulungang mapalaki ang kambal, sabi ko. Naramdaman kong hinalik-halikan niya ang leeg ko. Baby, it's not your fault, okay? Just don't mind it, sabi niya. Nagulat ako nang bigla niya akong inihiga at dinaganan. Tristan, gulat na sabi ko at napahawak sa braso niya, ngumisi lang siya sakin at sumiksik sa leeg ko. God baby, I missed you, sabi niya at hinalikan ang leeg ko, bago hulihin ang labi ko. Napapikit lang ako, at napaganti sa mga halik ni Tristan, naramdaman kong lumalalim na ang mga halik niya, kaya nagpaubaya na lang ako sa gusto niya, he's my husband kaya pagbibigyan ko siya. Dark POV, you already hurt her. Baliw ka nga Dark, galit na sigaw sakin ng kaibigan ko, at sinuntok ako sa mukha. Nandito kami sa isang bar. Guys, stop fighting, awat ni Kaiser, nang akmang gaganti ako kay Guyven, tinabig ko ang kamay niya, at pinunasan ang labi kong may sugat, nalasahan ko ang dugo galing doon. Wag mo akong punuin Guyven, ako na masama ang tingin sa kanya. Ikaw pa ang may ganang magalit. Sinasaktan mo na si Maya physically Dark. Wala kang karapatan. Mabuti ngang nakatakas siya sa iyo, kisa makisama sa kabaliwan mo. Galit na sigaw na ikinagalit ko din, kumawala ako kay Kaiser at nilapitan siya at sinuntok din. Akin si Maya Guyven at kung sino man ang kukuha sakin sa kanya. Pasensyahan na lang kahit kayo pa, sabi ko at masama silang tiningnan. I hope Tristan na nailayo na sayo si Maya, at magpasalamat ako. Kung naalala niya na ang lahat ni Maya, hindi na babalik si Maya sayo, sabi niya. Bago ako bangguin at naglakad palabas ng bar, si Kaiser naman ay tinapik ako sa balikat. Let go of Maya Dark. Let her be with her family. Matagal mo siyang itinago. Mag-isip ka Dark, hindi siya para sayo, sabi niya at umalis. That I will never do that. Maya POV. Nasa kusina ako na nagbibake ng cupcakes nang biglang tumakip na mga kamay sa mata ko. Tristan, may ginagawa ako, sabi ko dahil alam kong pinagtitripan naman niya ako. Mahigit isang linggo na kami dito sa Tagaytay, at ngayon ako lang at si Tristan dito. Sinundo kasi nina Denrick at Patricia ang mga anak ko, dahil may pasok pa, kinakabahan naman ako, dahil baka puntahan sila ni Dark, pero sabi ni Tristan nakabantay naman din na bricks at mga security nito, para hindi makalapit si Dark sa kanila. Love, it's not Tristan, it's me Joaquin, rinig kong sabi niya. Agad naman siyang bumitaw sa mga mata ko, at iniharap ako, nakangiti siya, napayakap ako sa kanya. My God Joaquin, I miss you, sabi ko habang yakap siya. I'm glad na nakita at nakuha ka na ni Tristan sa Dark na yun. Siguro pwede na akong umalis, dahil nandito ka na, sabi niya, napatingin ako sa kanya. Aalis ka, na nakatingin sa kanya, ngumiti naman siya sakin. Love, aalis ako dahil kailangan. Aalis ako dahil hindi habang buhay na nandito ako. Pero kababalik ko lang Joaquin. Bakit ka aalis? Sabi ko na naiiyak na, kababalik ko lang, bakit aalis siya? Bigla, meron din akong asikasuhing business sa pupuntahan ko Love. Pwede naman akong umuwi para bisitahin ka, sabi niya. Saan ka ba pupunta? Tanong ko. Sa Italy Love, sabi niya, niyakap niya ako ulit. Mami-miss kita Joaquin, sabi ko at yamakap din sa kanya. Napabitaw kami ni Joaquin sa pagkakayakap, nang may nagsalita si Tristan. Bakit may yakap pa? Pwede namang magpaalam ka na lang, tukoy niya kay Joaquin na nakangisi lang. Tristan, inismiran lang niya ako,
at niyakap ang isang braso sa bewang ko at hinarap si Joaquin. Kailan ang alis mo? Tanong niya. Tomorrow afternoon pre, bumaling siya sakin. Paano aalis na ako? Pupuntahan ko pa ang kambal nyo, para magpaalam sabi niya. Mag-ingat ka Joaquin, sabi ko at lumapit sa kanya. Oo naman, sabi niya at hinalikan ako sa noo, bumaling siya kay Tristan. Bantayan mo siya ng maigi Tris. Huwag mong hahayaang makuha siya ulit ni Dark, sabi niya na ikinatango naman ni Tristan. Akong bahala pre, I wish na makakahanap ka din ng mamahalin mo sabi ni Tristan. I hope pre, sana katulad ni Love sabi niya na nakangiti. Sige alis na ako, paalam niya. Tumungo lang si Tristan, ako naman napasunod ng tingin sa kanya, I hope Joaquin makakahanap ka din ng mamahalin mo someday.